Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Sa muli Allah na papuri at pasasalamat itang sa dakilang tapuglikha. Nawa ang kanyang pagpapala ay sa kanyang propetang si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inshallah, ngayon ay nandito tayo sa araw ng Lunes at nawa inshallah maraming mga kabutihan ang ating matatamo sa ating dakilang tagapaglikha. At sa oras na ito, bago dumating ang Salatul Dhuhr, inshallah, kagaya ng ating nakagawian, ay ating kukunin ang ilang kaalaman sa ating episode, ang mga uri, ang shirk at ang mga uri nito. Bidnillahi ta'ala, sa paksang ito ay ating kukunin ang ano ang mga paniniwala o ang paniniwala ng mga paganong Arabo sa panahon ng Jahiliya. Sa panahon ng Jahiliya ay ang panahon na kung saan sila ay nasa kadiliman at nasa kamangmangan, at ating matunghayan insyaAllah kung ano ang kanilang mga paniniwala at kanilang gawaing pagsamba. Kukunin natin ang mga adilla na ito, mga patunay na ito mula sa mga kasaysayan na itala ng Allah Jalla wa'ala mula sa banal na Quran, ang katotohanan ng mga Arab sa kanilang kapanahunan at ang kanilang mga paniniwala. Dahil dito, dapat malaman mga kapatid na ang Islam ay simulat sa pulna ay pinadala na ng ating dakilang tagapaglikha, subalit ito ay nabura at kanilang pinalitan ng kanilang mga sari-sariling paniniwala. Kaya dahil dito, sa panahon ng Propeta alayhi salatu wasalam, ay ibinalik muli ng dakilang tagapaglikha sa kanyang kabuuang anyo. Kaya maging sa banal na Quran na ipinadala sa huling sugo kay Muhammad alayhi salatu wasalam, ay pinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala kung ano ang uri ng mga paniniwala ng mga Arabo bago pa dumating ang huling sugo na kinuha mismo mula sa kanilang lahi. Kaya sadyang napakaliwanag sa banal na Quran na ang mga Arabo ay naniniwala sa dakilang tagapaglikha at sumasamba sa kanya. Sa dahilan po nga nandyan na ang Kaaba na pinatayo pa sa panahon ni Propeta Ibrahim alayhi salatu wasalam, subalit kanilang nilagyan ng dumi. Ibig sabihin na sila ay nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa napakaraming mga ribulto at napakaraming mga santos na kanilang nilagay. Walhamdulillah, noong nagtagumpay at binigyan ng Allah Jalla wa'ala na tagumpay ang pananampalatayang Islam, ang lahat na ito ay nangawala o pinatanggal ng Propeta Muhammad alayhi salatu wasalam, at maging siya ay noong pumasok sa Makkah at pumasok sa sinasabi nating Masjid al-Haram, ay kanyang pinag-utusan si Ali radhiyallahu ta'ala anhu na titigpasin o tatanggalan ang anumang mga ribulto, tatanggalin ang kanilang mga ulo, sisirain ito dahil ito ay uri ng pagtatambal sa dakilang tagapaglikha, at sa habag at awan ng Allah Jalla wa'ala ay nanatili na malinis ang pananampalatayang Islam. Kaya dahil dito, inilarawan ng Allah Jalla wa'ala kung ano ang mga Arabs. Ang Arabs ay ang mga tao na kung saan sila ay paikot-ikot sa disyerto, na ang kanilang mga pamumuhay ay nakasalalay sa pag-aalaga ng tupa, kamelyo o mga kambing at ano pa mang mga kanilang inaalagaan. At ang uso sa kanila ay patayan, ang uso sa kanila ay ang sinasabi nating digmaan. Sa kabuuan, ang mga malalakas ay pumapatay ng mga mahina at ng api sa mga kababaihan, at sadyang napakarami ng mga kasamahan. Kaya dahil dito, ano ba ang kanilang pinapaniwalaan? Kaya nasabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Al-Ankabut, ayat number 61 mula sa banal na Quran, na sadyang sila, bagamat sila ay mga pagano, subalit sila ay may paniniwala pa rin na iwan at bakas na paniniwala ni Ibrahim alayhi salatu wasalam. Sinabi ng Allah Jalla wa'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. At sabi ng dakilang tagapaglikha sa malapit na kahulugan, kapag tatanungin mo sila, ang mga paganong Arabo sa kanilang kapanahunan, kung sino ang lumikha ng kalangitan at kalupaan, ang lumikha
nagbigay sa kanila ng sinasabi nating araw at buwan. Ang nagpapagalaw dito, tunay na kanilang sasabihin ay ang Allah. Kaya dahil dito isang katanungan ng ating dakilang tagapaglikha sa aya na ito, bakit kayo ay tumataliwas at lumalayo sa paniniwala sa dakilang tagapaglikha? Bagamat kayo ay pinag-utusan na ng Allah at binigyan na ng tamang kaalaman, subalit kayo ay nagkakaroon pa ng ibang sinasamba. Alam natin na ang sinasabi nating pagkakalikha ng kalangitan at kalupaan at ang pagpapagalaw ng mga bagay sa loob nito ay nasa kapangyarihan ng Allah Jalla wa'ala. At walang pag-alinlangan ng mga Arabo sa kanilang kapanahunan ay kanilang pinapaniwalaan. Subalit sila ay tumataliwas at lumalayo sa ibang mga batas o ibang mga pamamaraan ng pagsamba na ayon lamang sa kanilang sariling mga haka-haka. Ito ang ilan sa mga paniwala ng mga Arabo sa kanilang kapanahunan. Ganon rin mga kapatid bilang kanilang pangalawang prinsipyo sa paniniwala sa dakilang tagapaglikha na sila ay sumasamba sa mga Diyos-Diyusan hindi sa dahilan na ito ay ang kanilang Diyos. Ibig sabihin may iba silang tinutukoy na kanilang sinasamba. Ba't hindi nila tinutukoy na ito yaong Allah? Subalit ito ay kanilang kinikilala na kanilang tagapamagitan, tagapagitna sa kanila at sa kanilang dakilang tagapaglikha. Kaya mga kapatid, makita mo na ito ang paniniwala ng mga Arabo maging sa kanilang kapanahunan ay paniniwala ng mga tao maging sa ating kapanahunan sa ngayon. Kaya nakakalungkot na ang sitwasyon o ang pagkakataon ay nagkakaiba, ang mga gumagalaw nito ay nagkakaiba, subalit magkakatulad ang kanilang paniwala. Ito yung sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Az-Zumar, ayat number 3 mula sa Banal Quran, sinabi ng Allah Jalla wa'ala, ala lillahi dinu khalis. At hindi ba na para sa Allah subhanahu wa ta'ala ang kadilisayan ng ating paniniwala? Ang aya na ito ay nagtutukoy sa atin ng ating pagsamba, ang ating pagpuri, ang ating lahat na gawain ay para lamang sa Kanya. Ay sabi ng Allah Jalla wa'ala, walladina takhadu min dunih awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Illa liyuqarribuna ila Allahi sulfa. Inna Allaha yahkumu bainahum. Naam? Inna Allaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Inna Allaha la yahdi man huwa kadhibun kaffar. Sabi ng Allah Jalla wa'ala sa ina ito na ang mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang sinasamba maliban sa Allah Jalla wa'ala, bagamat naniniwala sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, kanilang sinasabi, hindi namin sila sinasamba. Sila yung aming mga tagapamagitan, sila yung aming mga tagapangalaga. Kami ay gumagawa lamang ng ganitong gawain sa kanila upang sila ay maging dahilan na kami ay magiging malapit sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang paniniwala ng mga taong ito ay walang pagkakaiba sa iba't ibang uri ng mga pananampalataya sa ngayon na sila ay sumasamba sa kanilang mga Diyos-Diyusan, sa kanilang mga propeta, sa mga anghel, o sa kanilang mga pinuno, o sa mga tao na kung saan gusto nilang sambahin. Samantala alam nila na ang mga ito ay hindi makapagdulot ng anumang kabutihan sa kanila. Kaya ating nakita, aking mahal mga kapatid, na ang kwento o ang kasaysayan ay bumalik lamang at ibang panahon lamang at ibang tao lamang ang gumaganap nito. Kaya alhamdulillah, dahil sa awat habag ng Allah Jalla wa'ala ay pinagkaloob niya ang pananampalataya upang tayo manumbalik sa totoong pagsamba sa Kanya at tayo ay babalik sa tunay na katuruan ng Kanyang mga propeta. Ganon din aking mahal mga kapatid, ang mga Arabo sa kanilang kapanahunan, sila ay ginagawa nilang itong tagapamagitan sa kanila at sa kanilang dakilang tagapaglikha. Ang una ay kanilang ginagawang pagsamba upang maging malapit sila sa Allah subhanahu wa ta'ala, at magagayon ang iba naman na kanilang ginagamit ito bilang kanilang tagapamagitan. Ito ay sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Yunus ayat number 18 mula sa Banal Quran. Sinabi ng Allah Jalla wa'ala, وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. At ito'y pinahayag ng Allah Jalla wa'ala na ang iyong sinasamba
liban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mula sa kahoy, mula sa ribulto, mula sa bato, mula sa inyong mga anumang tinutukoy na mga Diyos-Diyusan, kanilang sinasabi na sinasamba namin ito maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, samantala ang mga ito ay hindi makapagdulot ng kabutihan at sila ay aming tagapamagitan po lamang. Alam po natin sa pananampalatayang Islam o sa mga batas sa mga propeta, sa mundong ito, sa ating pagsamba sa ating dakilang tagapaglikha ay walang mamamagitan sa atin. Tayo ay mayroong karapatan na sumamba tuluyan sa ating dakilang tagapaglikha at alam naman natin na sa araw ng paghukom, may mga tao, may mga pinili ang Allah Jalla wa'ala na sila yung mamagitan sa atin na ito ay nanggaling sa kapahintulutan at kinalulugdan ng ating dakilang tagapaglikha. Bilang pang-apat, ang mga Arabo ay kanilang kinikilala na ang kanilang mga Diyos-Diyusan na sinasamba liban sa Allah subhanahu wa ta'ala ay kanilang iniisip na ito ay pagtulong lamang nila, tagapangalaga nila kapag sila ay nasa kalupaan. Tagapangalaga nila sa kalupaan. Samantala kapag sila ay nasa karagatan, sila ay hihingi na naman ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya makita mo mga kapatid, na kapag sila ay nasa sinasabi nating kagipitan, humihingi sila ng tulong sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kapag sila ay nasa kasaganaan at kaligayahan, sila ay nagtatambal sa Kanya. Ito yung sinabi ng Allah Jalla wa'ala sa surah Al-Ankabut, ayat number 65 mula sa Banal Quran. Sinabi ng Allah Jalla wa'ala, فَإِذَا رَقِبَ فِي الْفُلْكِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. At kapag sila ay nakasakay sa sakayang dagat, at ang sakayang dagat, ang karagatan ay medyo naging masama ang kanilang pakiramdam dahil napakalakas ng alon at may panganib sa kanila, anong kanilang ginawa? Da'awullaha mukhlisina lahud-din. At sila ay tumawag sa Allah Jalla wa'ala nang may buong katapatan at buong dalisay na pagtawag sa Kanya. Subalit nakakalungkot na sinabi ng Allah Jalla wa'ala, falamma najjahum ilal bar idha hum yushrikun. At kapag sila ibaba sa kalupaan, sila ay nagtatambal sa Kanya. Kaya bilang isang mananampalataya sa oras ng kagipitan at oras ng kasiyahan, oras ng kalungkutan at oras ng kasaganaan, tayong mananampalataya ay palagiang tumatawag at tatawag lamang sa ating dakilang tagapaglikha dahil siya ang Diyos sa oras ng kagipitan at siya pa rin ang Diyos sa oras ng kaligayahan. Wala tayong ibang Diyos na sinasamba maliban pa sa Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang panglima ay sadyang napakaliwanag na ang mga musyrik na mga Arabo, ang mga nagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Arabo bago pa dumating ang pananampalatayang Islam muli sa kay Muhammad alayhi salatu wassalam, na ang kanilang tinutukoy na kanilang mga sinasamba ay mula sa mga propeta, mula sa mga anghel, mula sa mga jin, na ito'y ginagawa nilang tagapamagitan nila sa kanilang dakilang tagapaglikha. Sila ay naniwala na ang mga ito ay maaaring makapagdulot sa kanila ng mabuting kapalaran o sinasabi natin kasaganaan sa kanilang buhay. Ito ang kanilang pinapaniwalaan na sila ay ang kanilang tagapamagitan sa mga kabutihan o maaring na sila din ay magdudulot ng proteksyon laban sa anumang kasamaan. Ang hadith ng Propeta Muhammad alayhi salatu wassalam hinggil sa sinasabi nating katangian ng mga Arabs at kanilang habang sila ay umiikot sa sinasabi nating Kaaba, ang mga Arabong ito ay nagsasabi, labbaik Allahumma labbaik, o nandito kami aming Panginoon, nandito kami aming Panginoon. La syarik, at kanilang sinasabi, wala kang kapantay, wala kang kasama, maliban na lamang sa itinambal mo sa iyong sarili. Ikaw ang magmay-ari sa kanila at ikaw din ang magmay-ari sa amin. So sa kanila, ang kanilang pag-aakala na ang dakilang tagapaglikha ay may itinatambal na ayon sa kanyang kagustuhan. So tayo po bilang isang Muslim, kailan pa man, alam natin na ang Allah Jalla wa'ala ay hindi natin maaring tatambalan at hindi siya nagtatambal ng ano pa man sa kanya. Kaya ito'y kagawian ng mga Arabo na sila ay naniniwala na wala siyang kasama, wala siyang kapantay. Subalit sila ay naniwala na may itinambal ang Allah sa kanyang sarili
na ito'y kanyang nagustuhan. At tunay na ito ay lihis sa tunay na katuruan ng pananampalatayang Islam. Kaya kagaya na lamang ang paniniwala ng mga Hudyo na si Uzair alayhi salam, na isang sugo na pinadala ng Allah Jalla wa Ala sa kanila, ay kanilang itinatambal sa Allah na kanilang sinabi na siya ay anak ng Allah. Ang mga Kristiyano sa ating kapanahunan na kanilang itinambal si Isa alayhi salatu wasalam na siya din daw ay anak ng Allah. Tunay ang Allah Jalla wa Ala ay malayo sa anumang kanilang itinatambal sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa kabuuan, mahal na mga kapatid, ang banal na Quran ay nagbibigay ng kaliwanagan sa atin na ang mga propetang ito, ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, sila ay binigyan ng kapangyarihan ng Allah Jalla wa Ala na ito'y ayon sa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi kailanpaman magiging katulad sa kapangyarihan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sila po ay makapagbuhay ng patay, halimbawa, makapaggamot, makapaggagawa ng himala. Subalit itong lahat ay kanilang sinasabi na ito ay sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Maging ang mga propetang ito ay wala silang kakayahang tumigil ng anumang kasamaan o nakakaalam ng anumang susunod na pangyayari sa kanilang buhay. Ito yung sinabi ng Allah Jalla wa Ala sa Surah Yunus, ayat number 49 mula sa Banal Quran. Sabi ng Allah Jalla wa Ala, "Qul la amliku li nafsi dharra wa la naf'a illa ma sha Allah." At tunay na wala akong kapangyarihang makapagpigil ng anumang kasamaan o makapagdulot ng kabutihan sa aking sarili, maliban na lamang sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya ang anumang kabutihan na dumating sa kanila o anumang mga kaalaman nandyan sa kanila, tunay na ito ay nanggaling at sagana lamang mula sa ating dakilang tagapaglikha. Kaya kanilang inaamin na sila ay isang tao lamang o ang anumang nangyayari sa normal at pangkaraniwang tao ay nangyayari sa kanila. At ang mga ito, ang mga bagay na nangyayari ay dahil sa kapangyarihan at kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Ang Allah Jalla wa Ala nagsabi sa surah Namal, ayat number 65 ng Banal na Quran, sabi ng Allah Jalla wa Ala, "Kul la ya'lamu ma fis samawati wal ard, al-ghaiba illa Allah." At ipahayag mo sa kanila, ya Muhammad, na walang nakakaalam ng anumang nasa kalangitan at kalupaan, ang anumang nakalingid o natatago. Ang kaalamang ghaib ay mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit tayo mga mananampalatay, isa sa katangian natin at paniniwala na tayo ay naniniwala sa mga ghaib na ito, ayon sa sinabi ng Allah Jalla wa Ala at sa banal na Quran. Dahil alam natin na ang nakakaalam ng ghaib, gaya sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Alimul ghaibi wa syahada." Ang Allah ang siyang nakakaalam ng mga nakakatago at nakakahiyag sa atin. Kaya dahil dito sabi ng Allah Jalla wa Ala sa bahagi ng ay na yaon, "Wa ma yash'uruna ayyana yub'athun." At tunay na sila ay walang kakayahan o wala silang kaalaman kung kailan sila babangunin muli o kailan ang araw ng paghukom. Kaya sa kabuuan mga kapatid, sa banal na Quran, ang lubusang nakakaalam ng mga pangyayari at ang mga kaalamang nangyayari at mga kaalaman na nandito sa atin, itong lahat ay ipinagkaloob ng dakilang tagapaglikha. Sa mga propeta, ito ay sa pagitan ng sinasabi nating revelasyon ay pinagkaloob ng Allah Jalla wa Ala, at sila ay nakakaalam lamang ng mga bagay na iyon na ito ay mula sa kapahintulutan ng ating dakilang tagapaglikha. Kaya sa kabuuan, aking mahal na mga kapatid, na ang Allah Jalla wa Ala ay nagbibigay siya ng kanyang mga katangian at mga kaalaman sa kanyang mga alipin, na ito ay bahagi lamang ng kanyang mga katangian. Ang paningin, tayo nakakakita, tayo nakakadinig. Subalit merong limitasyon kapag nakapikit ng ating mga mata, kapag malayo na sa atin. O ang nadidinig natin kapag tayo ay masabi nating may limitasyon, o kapag malapit sa atin, o kaya kapag tayo gising. Subalit kapag tayo ay wala ng kakayahan o natutulog na tayo o kaya tayo ay nagkakaroon ng kahinaan, ito ay nawawala sa atin. Hindi katulad sa katangian ng Allah Jalla wa Ala na maging ang kanyang kaalaman ay talos niya ang ating puso, ang ating intensyon, ang ating utak, o maging anuman ang ating desisyon sa buhay o anumang mangyayari sa susunod pa na mangyayari sa buhay natin. At alam natin na ang mga pangyayaring ito ay 50,000 years pa na alam na ng Allah Jalla wa Ala bago pa nilikha ang kalangitan at kalupaan. Kaya ang mga katangiang ito
na binigay ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang mga alipin ay bahagi lamang ng mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. 1% lamang na kanyang ibinigay, ang kanyang habag, ang kanyang awa, ang kanyang mga katalinuhan, at ang 99% ay iniwan ng Allah Jalla wa Ala sa kanyang kapangyarihan at kanyang kadakilaan. Kaya dahil dito, walang sino mang mga tao o sino mang anghel o sino mang propeta na nagkakaroon ng kasintulad na kakayahan sa kakayahan at kapangyarihan ng dakilang tagapaglikha. Ang kaalaman sa sinasabi nating natatago, ang kaalaman o kapangyarihan, ito ay nagmula sa Allah subhanahu wa ta'ala. Huwallahu alladhi la ilaha illahu alimul ghaibi wa shahada huwa rahmanur rahim. Huwa, ang Allah, siya lamang ang Diyos na may kaalaman ng lahat ng mga bagay na nalilingid at natatago. Siya ang mahabagin at maawain. Siya ang makapangyarihan, siya ang hindi mapaglabanan. Siya ang walang kapantay at walang katumbas at walang kahalintulad na maahalintulad sa kanyang mga alipin. Kaya siya ang Allah na siya ang may karapatan ng ating pagsamba, at nawa inyong masusundan ang mga kalamang ito, at insyaallah naway nakapagtuwid ng ating mga maling haka-haka o maling informasyon hinggil sa mga umiikot na informasyon na may mga tao daw na pwedeng sambahin, may mga tao daw na kasintulad ng kapangyarihan ng Allah. Na'udhu billahi min dhalik. Ito ay ang pagtatambal ng tao sa katangian ng ating dakilang tagapaglikha. Maging si Faraon sa kanyang kapanahunan ay nagwika na kanyang sinabi sa kanyang sarili, Ana rabbukumul aala, ako ang inyong dakilang Panginoon. Tunay na siya isang tao at siya'y winasak ng Allah. Napakalaking isang masabi nating katanungan sa kanya sa araw ng paghukom, sa dahilan na isa siya nga na katulad nating namatay kumakain at na magmay-ari lamang ng maliit na palasyo sa kanyang kapanahunan. Samantalang pag-aari ng Allah ay ang sinasabi nating 7 kalangitan at 7 kalupaan at ano pang nasa loob at nalabas nito. Kaya ang Allah ang siyang dapat sambahin at hindi siya dapat tatambalan dahil hindi ito para sa kanya. Ang Allah ang siyang dapat nating bibigyan ng ating buong pagsuko, pagsamba o anumang uri ng gawain na ginagawa natin dahil sinabi ng Allah Jalla wa Ala, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah. At sinabi ng Allah Jalla wa Ala, at ipahayag mo, ang aking pagdarasal, ang aking pag-alay, ang aking buhay at ang aking matayan ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil siya ay walang katambal at wala siyang kahalintulad at siya lamang ang may karapatan ng aking pagsamba. Kaya dahil dito, tayo ay susuko at